sa bagong Pilipinas. Magandang hapon. Tutok na sa mga balitang mahalaga, sigurado at totoo. Ito ang Tutok 13. Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos ang malalimang investigasyon sa shooting incident sa paaralan sa Tacloban. Pangulo naging abala sa iba-ibang aktibidad sa Cebu at Bohol. Dagdag irrigation project at pagtatayo ng mga dam, pinangunahan ni PBBM. House Prosecutor, walang nakikitang dahilan para maantala ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Resigned Ateneo coach Tab Baldwin, hindi na naman sumipot sa investigasyon ng NBI. At Bagyong Francisco, mas lumakas pa. Signal number 1, nakataas na sa ilang lugar sa Northern Luzon. Una sa ating mga balita, nabulabog ang mga estudyante at mga guro sa San Jose National High School sa Tacloban City dahil sa shooting incident. Patuloy naman ang investigasyon at psychological support ng pamahalaan. Live mula sa Camp Crame, nakatutok si Bea Pineza. Bea, may ilalatag na ba ang PNP na bagong seguridad sa mga paaralan? Zarina, kaugnay niyan, patuloy ang koordinasyon ng Philippine National Police sa Department of Education para sa pagsasagawayan ng security assessment para maituring na safe zone ang mga paaralan para sa mga estudyante. At kaugnay nga ng naging shooting incident sa Tacloban, arestado na ng mga otoridad itong dalawang suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kaninang umaga. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, pawang mga grade 9 students lamang ang mga suspect sa pamamaril na may edad 14 at 15 anyos. Mariin lamang kinundina ng Department of Education ang pangyayari at patuloy ang kanilang koordinasyon sa pulisya para sa patuloy na investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa DSWD para sa psychological support na kailangan ng mga biktima at mga saksi dahil sa posibleng trauma. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico, nakikipag-ugnayan na rin sila sa DepEd para sa pagpapalakas pa ng seguridad sa mga paaralan. We have already given our recommendations to the DepEd regarding how to upgrade yung ating pong mga security sa mga schools natin. Kabilang sa mga rekomendasyon ang mas pinaigting na koordinasyon sa barangay, lalo na sa monitoring at screening ng mga pumapasok sa loob ng school premises. Bukod dito ay pinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng security assessment sa mga paaralan. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. Nagpahayag rin ng pagkabahala at galit si Senate President Sherwin Gatchalian. Anya hindi katanggap-tanggap ang ganitong klase ng mga karahasan sa mga paaralan na dapat sanay safe zones ng mga estudyante. Nanawagan din ng mas pinaigting na security measures sa bawat paaralan ng senador. Binigyan din ni Senator Padilla ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Act para ibaba na sa edad ang criminal liability. Inatasan na rin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga staff na makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa mga kailangang assistance ng mga estudyante lalo na ng mga biktima ng pamamaril. Nagpaabot din ng pakikiramay ang mambabatas sa mga magulang ng mga nasawing estudyante. Sarina, tinitignan na rin posibleng motibo sa pamamaril ang bullying at hinahanap na rin kung sino yung mga posibleng target ng mga sospek. Habang patuloy naman itong investigasyon, sinisilip na rin ng mga otoridad kung lisensyado itong mga baril na ginamit. At ngayon nga ang hapon, kinumpirma ni PNP Acting Chief
o PIO Acting Chief Police Colonel Allen Reyco na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang policewoman na may-ari ng 9mm na ginamit sa pamamaril dahil sa kapabayaan nito sa kanyang firearms. Napag-alaman kasi doon sa initial investigation na ang 14 anyos na suspect sa pamamaril ay mismong pamangkin nitong nasabing pulis. Samantala lumalabas naman na rehistrado sa isang security agency sa Cebu ang caliber 38 na siya namang ginamit ng 15 anyos na suspect sa shooting incident. Mula dito sa Camp Crame, Bea Peniza ng IBC News. Maraming salamat, Bea Peniza. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa shooting incident sa Tacloban City. Ipinaabot ng palasyo ang pakikisimpatya ng Pangulo sa mga magulang ng mga biktima. Pinatitiyak na rin ng Pangulo ang seguridad sa mga paaralan, opisina at iba pang public establishment. Una nang kinumpirma ng Malacanang na agad na naaresto ang mga sospek sa pamamaril dahil sa mabilis na pagkilos ng otoridad. Sa ibang balita, libo-libong mga dokumento na ang natanggap ng Senate Impeachment Court bilang bahagi ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Habang hanggang ngayon ay wala pa ring pinal na desisyon ng Senado para sa tatayong presiding officer sa mismong trial proceedings. Live mula sa Senado nakatutok si Daniel Manalastas. Daniel, natapos ba yung pre-trial conference o masusundan pa ulit ito? Daniel? Hindi raw kayang tapusin ngayong araw ang pre-trial conference ng na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pagkukumpirma mismo yan ng Clerk of Senate Impeachment Court na si Attorney Ray Bantug Jr. Sa ikalawang araw ng pre-trial conference, inilarawan ni Attorney Bantug na mabigat sa usapin na marami silang dokumento na inaasikaso. Wala naman daw mainit na debating nangyari. Umaasa si Bantug na matatapos ngayon, subalit napakarami ng dokumento tulad ng Article 1 na umabot sa 4,000 na dokumento. Narito ang kanyang pahayag. It's still just a hope that we can finish by tomorrow. But the bulk of the document that still need to be marked would form part of the documentary evidence for Article 1. Sabi naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, umaasa silang matatapos na ito sa lalong madaling panahon para makapaghanda na para sa aktual na impeachment trial. Namataan namang nagkamayan si Attorney Michael Powa na legal counsel ni VP Sara at House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong. Ako, I always respect ang aming mga opposing counsel. If that's their opinion, that's their opinion. Pero sa atin, no, siyempre, we have a differing position on the matter. Sa tunog lata, I don't want to engage. Samantala si Senator Robin Padilla at Senate President Win Gatchalian nagkita at nagyakapan kanina sa isang event. Matapos magkaroon nga ito ng iringan ugnay sa Senate leadership. Si Senator Padilla ay nakaangkla kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Natanong naman si Padilla tungkol sa posibilidad na si Senator Chis Escudero ang mag-preside ng impeachment trial. Siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Gusto niyo si SP Win mag-preside? Dapat, kasi yun ang nasa konstitusyon. Wala pang pag-uusap. Until today, sir, ikaw? Yes. Yes. Gab, kung tatanungin naman, Gab, si Senate President Win Gatchalian ay on track pa rin naman ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gab? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Asahan naman ang mas mataas na ani, partikular na ang palay at high-value vegetables sa Bohol. Kasunod yan ang inilunsad na bagong irigasyon na malaki ang maitutulong para matiyak ang sapat na patubig sa mga sakahan. Nakatutok si Harley Valbuena. Maraming ani, maraming pera, maraming may pasok sa bulsa. Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Bohol
dahil sa bagong irigasyon sa kanilang lugar na siguradong magpapalakas sa kanilang ani. Pinangunahan mismo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Mabini. Proyekto ito ng National Irrigation Administration na nagkakahalaga ng mahigit 828 million pesos. May lalim itong 32.20 meters at may 3.82 million cubic meters na water reserve capacity. Magbibigay ito ng patubig sa mahigit 500 hektarya ng lupang sakahan sa bayan ng Mabini at Alicia at mahigit 700 magsasaka ang makikinabang dito. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crops. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa isang taon. Sa gitna po ng ingay ng politika at maraming hamon, pinili ninyo ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Pamumunong nakatuon sa tunay na mahalaga, ang pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga magsasaka. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagtatayo ng mga proyekto sa irigasyon bilang paghahanda sa matinding El Nino. Sa katunayan, malapit na rin anyang matapos ang iba pang irrigation project sa Bohol. Sinisiguro rin ang modernisasyon ng pagsasaka sa bansa. Itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hinihikayat din ang mga magsasaka na magtanim ng high-value commercial crops tulad ng pakwan, luya, ube, mani at talong na mas kayang tumagal sa tagtuyot dahil hindi nangangailangan ng maraming patubig. Harley Valbuena, IBC News. Personal na nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa operasyon ng Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng maging epekto ng Bagyong Francisco. Siniguro ng kagawaran na may nakalang ayuda sa mga masasalanta ng bagyo. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang tuloy-tuloy na paghahanda ng mga relief goods bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness ng pamahalaan. Naka-heightened alert status na rin ng Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon. Susunod, dagdag 3 billion pesos na pondo para sa repatriation ng mga OFW sa Middle East, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. At iba-ibang aktibidad sa Cebu, pinangunahan ng Pangulo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Tutok 13. Ano tong sinasabi niyo na nagnakaw si ng 500,000 pesos? Yan po paunti-unti nilang tinutulungan. Ikaw nasa barangay ka, hindi ba? Pag ganitong nakawan na ng malaking halaga, hindi ba dapat pulis na papasok dito? Bakit hindi mo ginawa? Yung kumpanya inaasahan na sa kakalinga sana sa mga anak namin, in line of duty naman po nang mangyari po yung insidente, talagang pong pinabayaan kami ng tuluyan. May pananagutan daw ang mga dayuhan sa batas ng Pilipinas. Paano natin hahabulin? Hindi natin nalalaman kung narito sa Pilipinas ng legal o hindi. At ang mga reklamong dinudulog po sa amin, inaaksyonan po namin. Dahil ang tulong at serbisyo may tatak, bitag. Ni Ben Tulfo, ilalabang ka, di kayo iiwan. #ipabitag mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Kayo ba ay may mga isyong may kinalaman sa karapatang pantao o pangkalusugan? Isyong legal at pangangailangang medikal, ito ang programang magbibigay payo, tulong para sa mga mamamayang nangangailangan. Kasama sina Congressman Zia Alonto Adyong at Attorney Migs Nograles. Makakasama niyo kami sa paghatid ng kwento at tulong, pag-asa at pagbibigay ng mabilis at di kalidad na serbisyo. Tutukan ang lahat ng ito sa House at Your Service tuwing Sabado, 1:00 ng hapon, dito sa IBC 13 at Congress TV. Sabi nila, bawal maligo pag pagod. Sabi nila, huwag matulog kapag basa ang buhok. Pero, Doc, true ba? Sa dami ng impormasyon sa internet, alin ang dapat paniwalaan at alin nga ba ang dapat kalimutan?
kasama ang OPA host Jerome San at ang pambato sa medisina Dr. Cel Martinez. This season, mas pinalakas ang team with pharma expert Natalia Austria para sagutin ang katanungan sa tamang paggamit ng gamot. Doc, true ba? Every Sunday, 7:30 a.m. on IBC 13. Naman para sa travel enthusiast ang pagkakaroon ng visa-free entry sa ilang ASEAN member country. Pinakabagong mga presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa may balintawak public market. Ng social media, there's a constant fight against misinformation. Yeah. Are you ready to open your mind? We're tackling topics others won't. There should always be that collaboration between families, the communities, the school. Most of the household, ayaw nilang pag-usapan anything about sex. Or parang parang na-attract sila dun sa industry namin na tigil nyo yan. It's time to stop the stigma and start the science. Because here on Naked Minds, we break the silence. Naked Minds, every Friday, 10 p.m. on IBC 13. Pangarap mong maging milyonaryo? Sa PCSO Lotto, magkakatotoo. Mas pinasaya, mas pinabongga, mas pinalaki ang mga jackpot prizes. Araw-araw ang bola, kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws. Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Gobyernong tumutugon. Tuloy-tuloy sa pagseserbisyo. Kumikilos para sa kaunlaran ng sambayanan. Samahan sina Ox Balyado at Princess Jordan sa Gov on the Move tuwing Sabado, alas 2:15 ng hapon sa IBC 13. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto at programa sa Cebu. Kabilang dyan ang inspeksyon sa flood control project sa Mananga River sa Talisay City. Mismong ang Pangulo nga ang nag-serve sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen. Si Harley Valbuena, nakatutok. Ininspeksyon mismo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa flood control structures sa Mananga River sa Talisay City, Cebu. Bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha Program, tiniyak din ng Pangulo na napalitan na ang mga materyales at may upgrades na sa istruktura para maiwasan ang pag-apaw ng tubig. May drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pagka may ulan. Kinamusta din ng Pangulo ang mga residenteng nakatira malapit sa Mananga River at siniguro nga hanapan sila ng ligtas na relocation site. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Segment 3A ng Metro Cebu Expressway sa Naga City. Nadadaanan na ito matapos mapinsala ng landslide noong 2024. Kaya't inaasahan na ring magiging 10 minuto na lamang ang dating 25 minutong biyahe mula sa Barangay Pangdan hanggang Naga Valley Industrial Park. Nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti. Kaya inayos natin kaagad. Ito dapat 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin kaya nangyari na 24/7 nakagawa tayo ng 4 lanes.
Sa adhikain namang makamit ang zero hunger sa Pilipinas, mismo ang Pangulo ang naghain ng pagkain sa mga benepisyaryo sa inilunsad na Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Tinutukan din ng Pangulo ang registration ng mga benepisyaryo na karamihan ay mga palaboy at mga nakararanas ng involuntary hunger. Itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng mga 200. At pwedeng balik-balikan hanggat maubos yung pagkain, pwede silang pabalik-balik dito dahil walang problema. Ang pangalawang Walang Gutom Kitchen sa bansa, kasunod ng naunang nabuksan sa Pasay City. Harley Valbuena, IBC News. Inuna ng House Prosecution Panel ang mukhang pagkopya raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanilang ebidensya at testigo. Samantala, humiling naman ng 62 trial days ang prosecution para sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. Live mula sa Senado nakatutok si Earl Tobias. Earl, kamusta ang naging paghaharap ng House Prosecution Panel at itong defense team ni Vice President Sara Duterte? Yes, Gab, kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na pumasok mismo dyan sa kwarto kung saan nangyayari yung pagmamarka ng ebidensya na parehong inilalatag ng prosecution team at ng defense team. Totohanan lang, Gab, walang kahit na anong tensyon na mararamdaman doon sa kwarto at makikita rin sa aking ulat ngayon na nag-uusap nga in a civil manner, no? Maayos yung diskusyon ng parehong panig. Katunayan, Gab, ngayon din, yung nabanggit mo patungkol dyan sa pagkakwestiyon ng prosecution, kung bakit halos lahat ng kanilang testigo ay parang kinopya raw ng VP Defense Team. Hawak na natin ngayon yung kopya ng manifestation ng prosecution panel kung saan naninindigan sila na dapat i-justify ng VP Defense Camp kung bakit halos lahat ng kanilang testigo ay gagamitin din ng depensa. Bago yan, may mainit na sagot si Lead Prosecutor Jinky Luistro. Pinabulaanan niya at tinawag niyang fake news ang kumalat na kwento na nagkalamunan ng buhay sa nangyaring pre-trial conference noong nakaraang linggo. Pakinggan natin yan. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. That is not true. I charge it to fake. Gab, kanina kanya-kanyang bulto ng dokumento ang dala ng parehong panig. Ang VP Defense Camp nga ay may hatak pa kaninang mga itim na maleta, no? Papasok sa kwarto kung saan nga minamarkahan yung mga ebidensya. Magkasabay sila ng buong House Prosecution Team at para po ma-visualize ng ating mga kaibigan na nanonood ngayon, masikip po yung kwarto pero wala pong heated debates at kinumpirma rin po yan mismo ni Clerk of Court na si Senate Secretary Bantug. Walang tensyon, Gab, maayos na nagkakamayan yung mga abogado ng parehong panig at napagdiskusyonan yung mga idalatag nilang ebidensya. Pero Gab, hindi nga nila pinalampas yung naobserbahan nila na mukhang pagkopya umano ng depensa sa malaking bahagi ng kanilang mga exhibit, pati na yung kanilang mga testigo. It appears now that sila ngayon nag-fishing expedition and the court does not exactly know what would be the purpose by which they are to be treated as the hostile witness. Kaya Gab, yung hawak natin na papel kanina, yung pinag-uusapan natin ngayon lang, kine-question o hinihiling no, ng buong House Prosecution Panel na ipag-utos ng Senate Impeachment Court na sumunod ang VP Defense Camp sa direktiba na dapat ma-justify nila kung bakit witness din nila ang mga kaparehong testigo na galing sa prosecution. Inilatag yan ng bago o katatalaga lamang na legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Gab, sabi ni Attorney Tolosa, sa 97 witnesses na inilistang testigo ng VP Defense Team, 51 po ang kapareho ring testigo na galing sa prosecution. Bukod dyan, Gab, sa 276 exhibits, 248 riyan ang common o parehong exhibits din ng prosecution at ng depensa. We present the witnesses as our own witness. The defense will already have the opportunity to cross-examine them. That's why, as a rule, you cannot recall a witness without proper justification. They failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated a general purpose. No.
Gab, sa usaping trial proper, 62 trial dates ang nire-request ng prosecution, habang 30 trial dates naman ang hinihingi ng depensa. Medyo magkalayo ang agwat. Kaya ang tanong ngayon, kailan at gaano kaya tatagal ang paglilitis bago makapagdesisyon kung convict o acquitted ba ang vice-presidente? If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa. Gab, laman din nung comment o manifestation na isinubmit ng House Prosecution Panel, itong adjustment. Yes, meron pong pagbabago sa order o pagkakasunod-sunod ng paglalatag ng prosecution team ng 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una, ang assassination, nasusundan ng alegasyon ng maanumalyang paggamit ng confidential funds. Natutukuran naman ng umano'y bribery na nangyari sa DepEd noong si VP Sara ang sekretarya nito, at final blow na o yun na ang kanilang closing salvo, yung unexplained wealth o yung alegasyon ng hindi magkatugmang yaman ng vice-presidente kung ikukumpara sa mga hindi niya dinisclose at dinisclose niya sa kanyang salin. Yan muna, Gab, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias. Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na matatag pa rin ang dollar reserves ng bansa. Ibig sabihin po niyan, kayang tustusan nito ang pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo sa loob ng halos 7 buwan. Ayon sa BSP, nakatulong ang $131 million na balance of payment surplus noong Mayo, kaya bumaba ang kabuuang deficit ng bansa mula $7.4 billion noong una, bumaba ito sa $7.3 billion hanggang Mayo ngayong taon. Malaking tulong sa pagpapatibay ng ekonomiya ang pagpapadala ng mga OFW, pagpasok ng foreign investments at kita sa mga serbisyo. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa pagpapauwi sa mga OFW mula Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ilalaan ang pondo para sa departure assistance sa flights hanggang sa reintegration. Bilang tugon yan sa direktiba ng Pangulo na alalayan ng mga OFW sa kanilang pagbabalik bansa. Kaya naman, sasalubong sa mga OFW ang standard welcome package. Kabilang na dito ang financial assistance, psychosocial counseling, medical assessment, reemployment guidance at livelihood. Sa ngayon, mahigit 10,000 Pilipino mula Middle East ang napauwi na sa bansa sa pamamagitan ng humanitarian flights ng Department of Migrant Workers. Sinalubong ng iba-ibang tulong ng pamahalaan ang higit 20 repatriated OFW mula sa Russia na naging biktima ng illegal recruitment. Napauwi sila kasunod ng paglapit ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Yan ang tinutukan ni Alaysa Insigne. Balik Pilipinas na ang 24 na overseas Filipino workers na na-detain noon sa Russia matapos mabiktima ng illegal recruitment. Ang kanilang pagbabalik Pilipinas, isa sa resulta ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong nakaraang linggo. Nalaman po namin na dumating si President Bogdan Marcos sa Kazan. Sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal pong panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Kasama sa mga sumalubong sa kanilang pagdating dito sa Pilipinas nitong weekend ay sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, I think this is also testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Iba-ibang tulong din ang ipinagkaloob ng pamahalaan para sa kanilang 24 na Pinoy repatriates mula Russia.
Ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Aalamin din ng DMW kung paano na biktima ng illegal recruitment ang 24 na ito. Sa Klewa, ang susukayin natin maigi nito, ways kadala sa startup, paano pa sila nakarating ng mundo sa mundo na yun. Kasi meron kailangan masok po dito illegal recruitment o human trafficking activity ay kailangan natin pipigyan ng plus ito. Makikipag-ugnayan din ng DMW sa Department of Justice at ilan pang law enforcement agencies para hindi na rin mabiktima ng ganitong insidente ang iba pa nating mga kababayan. Alaysa Insigne, IBC News. Inihatid na sa airport ang mga labi ng yumaong si Ateneo basketball player na si Divine Adili para dalhin patungo sa Nigeria. Bago yan, dumagsa kanina maraming taga-suporta ni Adili para bigyang pugay ang manlalaro sa huling pagkakataon. Live mula sa Quezon City, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, anong oras inilabas sa Arlington Memorial Chapels itong mga labi ni Adili? Zarina, emosyonal ang naging paghahatid ng mga kaibigan, teammates at kapamilya ng mga labi ng Ateneo Basketball Team student athlete na si Divine Adili. Matapos nga ang ilang araw na lamay, ay inihatid na siya pauwi sa kanilang bansa sa Nigeria. Pasado 2:00 ng hapon nang ilabas mula sa Arlington Memorial Chapels ang mga labi ni Divine Adili para sa huling paghahatid papuntang airport. Mula rito, ililipad ang mga labi ng binatang atleta patungo sa Nigeria alinsunod sa kahilingan ng kanyang pamilya. Kasamang naghatid sa kanya sa airport ang ilan sa kanyang mga teammates, kaibigan at kamag-anak na hindi napigilan na maging emosyonal. Mismong makasama niya sa kupunan na nagbuhat sa kanyang kabaong bago ito isinakay sa sasakyang magdadala sa kanya sa airport. Mapapansin din ang ilang mga dumalo na nakasuot ng itim na damit na may larawan ni Adili bilang pagpupugay sa kanyang mga alaala. Isang fan naman ng basketballista ang pumunta sa Arlington para personal na iabot ang kanyang tribute artwork para sa pamilya ni Adili. Naisipan ko po na gawan siya ng tribute art as para mabigay din po sa family niya kahit papaano makapawi po ng sakit na nararamdaman. Ayon kay Baredo, nakatakda rin siyang pumunta sa Agusan del Sur bukas para personal na iabot din ang kanyang ginawang artwork para naman sa yumaong atletang si Rene Baterbonia. Kahapon, nagsagawa rin ng huling misa para kay Adili kung saan dumalo ang kanyang mga teammate, mga kaibigan, taga-suporta at mga opisyal ng Ateneo de Manila University, kabilang si University President Father Bobby Yap. Zarina, nakatakda namang ilibing si Rene Baterbonia sa bagong municipal cemetery sa Barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur sa Miyerkules, June 24 at patuloy nga ang pagdagsa ng kanyang mga kababayan at maging ng kanyang mga tagahanga para magbigay ng huling pagpupugay sa atletang naging inspirasyon ng maraming tao. Zarina. Maraming salamat, Patrick Gupo. Muli pinagpalibad bukas ang pagharap ni former Ateneo coach Tab Baldwin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaugnay pa rin yan sa pagkamatay ng 2 student athlete ng Ateneo Blue Eagle. Ito na 3 beses na hindi pagsipot ni Baldwin sa sabpina ng NBI. Gayunman, humarap naman sa tanggapan ng mga ilang miyembro ng coaching staff. Kabilang dito si Attorney Antonio Enrile Inton III, ang legal counsel ng student manager ng Blue Eagles na si Paulo Manuel Adevoso. Ayon kay Attorney Inton, humiling ng rescheduling ang kanyang kliyente kaya't bukas na lamang din ito haharap sa mga investigador. Bukod sa kanya, nagtungo rin sa NBI ang abogado ni assistant coach na si EJ Elumba. Samantala 2:00 ng hapon bukas, inaasahang dadating si Baldwin sa tanggapan ng NBI. Itinuturing ng case solved ng otoridad ang kaso ng pagpaslang sa isang Korean national sa Nueva Ecija. Ayon sa Police Regional Office 3 Director Jess Mendez, naaresto na at sumailalim sa inquest proceeding ang gunman at mastermind sa krimen. Kinilala ang sospek bilang sina alias Jap at Andrea. Batay sa investigasyon, pera ang motibo matapos ang hindi makapag-remit ng pera ang mga sospek sa biktima na siyang distributor ng beauty product. Pinagplanuhan umano ng mga sospek ang krimen kung saan naharap sila sa kasong murder. Abangan! Higit 260 Mercury drug branches sa buong bansa tumatanggap na
ng guarantee letter simula ngayong araw. At libo-libong residente sa San Jose del Monte, Bulacan nagkilos protesta para panagutin ang palpak na serbisyo ng Prime Water. Ang mga detalye niyan sa pagbabalik ng Tutok 13. Abangan ang talakayan ng mga kabataang may talino, may tapang at may puso. Lahat ng mga estudyante ay may karapatan sa pag-aaral. Naiintindihan namin yon. Pero ang tanong, feasible ba yung pinopropose ninyo? Ang tinig ng kabataan, ating pakinggan dahil ang bawat argumento may punto. Kasama sina Faith Santiago, Princess Jordan at Kuya Jude Asidre. Balitaktakan, tinig ng kinabukasan tuwing Sabado, alas 6 ng hapon, dito sa IBC 13 at Congress TV. Bilang kasing mamamahayag, napaka-importante na hindi lang tayo nagbabalita. Kung yung binabalita natin totoo, walang bias, at masabi natin sa mga tao kung ano yung dapat nilang malaman nang wala tayong kinakampihan or pinipili. Truth is everything. Without it, journalism is just a performance. Napaka-importante ng katotohanan para sa mga mamamahayag dahil ito yung bedrock ng lahat ng ginagawa natin sa mundo ng journalism. Ito naman talaga ang responsibilidad ng isang mamamahayag, ang ibigay ang katotohanan sa publiko at maging pundasyon ng katotohanan sa lipunan. Personal na namahagi si First Lady Liza Araneta Marcos ng tig-10 kilong bigas sa mga residente ng Quezon City. Nakatakda ring makatanggap ng libreng bigas ang iba pang benepisyaryo sa Metro Manila ngayong linggo. Tinutukan niya ni Angelo Calixto. Mahigit 1,000 residente ng Quezon City ang muling nakatanggap ng tig-10 kilong bigas sa pagpatuloy ng Rice Assistance Program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Maraming salamat po dahil kahit papaano makakabawas na rin po ng bilihin po para at least nakakatulong na rin po sa amin. Sa nangyayari ngayon, pasalamat pa rin kami kasi naambunan pa kami ng mga blessings. And kay Mayor Joy Belmonte and also kay President Marcos po, maraming salamat. And sana po mapagbigyan nyo rin po yung mga pangangailangan pa rin ng ibang tao. Ang mga benepisyaryong gaya ni Janet at Paulino makatatanggap ng tulong na bigas kada 2 buwan habang nagpapatuloy ang programa. Sa pangunguna mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos, mahigit 1,200 na residente ang nakinabang sa tulong mula sa pondong inilaan ng Office of the President para sa mga lokal na pamahalaan ngayong araw. Nandito po ako bilang ina kasi alam ko as a mother, mahalaga na nagkaroon ng pagkain sa lamesa natin, no? Maski na konting tulong lang to, I hope it goes a long way. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, dumaan sa masusing beripikasyon ang pagpili ng mga makatatanggap ng bigas. We depended on the CBMS or the Community-Based Monitoring System. This is the survey that was provided to us by the Philippine Statistics Authority, PSA po. Batay po sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga household sa lungsod. Doon po nakita yung doon po namin binatay ang pagpili ng mga bibigyan po natin ng tulong. Malaking tulong din sa mga magsasaka ang programang ito. Direkta kasi itong binibili sa kanila sa ilalim ng Sagip Saka Act. Bukod sa Quezon City, nakatakda rin makatanggap ng libreng bigas ngayong linggo ang mga benepisyaryo mula sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Angelo Calixto, IBC News. Good news naman para sa mga AIX beneficiaries. Dahil simula ngayong araw, nasa 262 Mercury Drug branches po ang tatanggap ng DSWD Guarantee Letter. Ayon sa ahensya, sa pamagitan ng partnership, mas mapapadali ang pagkuha ng gamot at iba pang medical supply ng mga benepisyaryo. Kung saan layo ng programa na mapalawak pa ang paghahatid ng tulong medikal sa mga Pilipino, partikular na sa mga vulnerable sector sa bansa. Tuloy pa rin ang turismo sa Puerto Galera.
Yan po ang tiniyak ng local government sa kabila ng idineklarang state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Tourism Office, normal operation pa rin sila, lalo na ang kanilang mga hotel, resort, dive shop at iba pang tourism establishment. May mga ipinapatupad na din silang contingency measures para masigurong ligtas at walang aberya sa pagbisita sa kanilang bayan. Samantala, patuloy ang LGU sa pagrarasyon ng tubig sa mga apektadong residente, katuwang ang Bureau of Fire Protection. Batay sa datos, 11 barangay ang apektado ng kakulangan ng supply ng tubig. Libo-libong residente at manggagawa sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagkilos protesta laban sa palpak na serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Kinundena ng grupo ang halos hindi masolusyon ng problema sa patubig sa lalawigan, kung saan nanawagan sila ng accountability sa issue. Lalo na't ayon sa Confederation of City of San Jose del Monte Homeowners Associations, isang dekada nang umaaray ang mga consumer sa quality of services ng kumpanya. At batay nila sa inspeksyon ng LGU, 27 sa 37 water facilities sa lungsod ang iniuulat na abandonado o hindi nagagamit ng maayos. Puspusa naman ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa Mindanao. May dagdag ring incentive na matatanggap ang mga support staff na magsisilbi sa halalan bilang gantimpala sa kanilang serbisyo. Si Victor Liantino, nakatutok. All systems go na ang COMELEC para sa makasaysayan at kauna-unahang BARM parliamentary election sa Mindanao. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasabay ng media and stakeholders walkthrough sa Data Center 4 sa Makati City. Gusto namin ipakita yung DC1 at DC2. Kahit walkthrough din lang. Kasi mas doble ang layer ng security doon. Hindi ka halos talaga pwede makapasok doon sa mismong lugar kung nasaan yung server. Lalo na yung DC1 kasi yun ang main server ng COMELEC. Hindi pwede ma-compromise ang main server ng COMELEC. Bukod sa seguridad ng boto, prioridad din ang kaligtasan ng mga magbabantay sa halalan. Nagbabala na rin ang COMELEC sa mga magtatangkang manakot sa mga electoral board members. Kaya yung mga iba dyan na gustong takutin ang electoral board o gustong wag paboto, papuntahin ang mga electoral board members sa ating mga presinto, wag na kayong mag-attempt. Meron din naman kaming pamalit. At yung mga pamalit namin, kahit takot-takutin nyo, hindi naman po magpapatakot ang mga yan. Good news din ang dagdag na insentibo sa mga sakripisyo ng mga guro, principals at support staff sa buong Bangsamoro na magsisilbi sa halalan. In fact, ang lahat ng mga guro sa buong Bangsamoro, yun hindi ko nabanggit kanina, sana may announce, maliban sa additional 2,000 pesos across the board, kasama ang mga principal, kasama yung mga support staff na maglilingkod, ay may dagdag pang 1,000. So magiging 3,000 ang dagdag na honoraryo ng mga guro sa darating na halalan. Tiniyak din ng ahensya na ligtas gamitin ng mga paaralan sa rehiyon matapos ang kanilang tuloy-tuloy na assessment. Umarangkada na rin ang pag-imprenta ng computerized voters list sa Quezon City para sa BARM election. Samantala nagkilos protesta ang mga miyembro at taga-suporta ng Save Bangsamoro Movement. Panawagan nila sa Korte Suprema, agarang resolbahin ang mga nakabimbing legal na usapin na umunoy nakakaapekto sa rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, may matinding epekto ang mga isyong ito sa demokratikong representasyon at maayos na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Gustong-gusto namin na magka-eleksyon at mapalitan na yung mga trapo dyan sa BARM, yung mga in-appoint dyan sa BARM. Kasi karamihan ng appointed dyan, puro traditional politician, trapo. So gusto namin mapalitan na yan. Gustong-gusto namin. Subalit, ang nais namin, kapag nagka-eleksyon tayo, ay yung may maliwanag na clearance sa Supreme Court na hindi na ito i-contest aftermath. Muli namang tiniyak ng poll body na sapat ang kanilang pondo para maisakatuparan ang BARM parliamentary election sa Setyembre 14 ngayong taon. Victor Liantino, IBC News. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapatupad ng mas mahigpit na polisiya para labanan ang child labor. Katunayan, tuloy-tuloy ang hakbang ng ahensya para tuldukan ang problemang ito na target mawakasan sa 2028. Yan ang tinutukan ni Haz Hardin. Mas pinaigting na kampanya laban sa child labor.
ang inilatag na tema sa pagdiriwang ng 2026 World Day Against Child Labor. Ito ang layunin ng Department of Labor and Employment Caraga matapos nilang ilunsad ang Laya at Laro, isang information and service caravan para labanan ng child labor sa bansa. Ang temang ito ay nananawagan na mas pinaigting na pagkilos at pagpapatupad ng mga pulisya at programa naglalayong pigilan ang child labor at mailayo ang mga bata rito. Kabilang ng pagkakagulog ng dekalidad na edukasyon, disenteng trabaho, mas matibay ng mga batas, at pinahigting na proteksyon para sa mga bata at kanilang pamilya. Sa child labor anila, nawawala ng karapatan ng isang bata dahil sa maagang pagtatrabaho. Noong 2022, umabot sa 1.48 million ang bilang ng mga kabataang edad 5 to 17 ang biktima ng child labor. Kaya naman, target ng DOLE na tapusin ang child labor sa taong 2028. Ang sabi ko dyan, ang sabi po ay zero. Ano po yung zero? Itlog. Dapat zero. By 2028, wala na po dapat child laborers. Kabilang ang Surigao del Sur sa may pinakamataas na bilang ng child laborers sa bansa. Sa hirap ng buhay sa lugar na nakadepende sa agrikultura, napipilitang magtrabaho ang mga bata sa murang edad. Kaya noong 2025, binigyan ng DOLE ng short-term employment ang mga magulang ng child laborers sa Surigao del Sur. Binigyan sila ng tulong para sa mga disadvantaged o displaced workers sa ilalim ng programang Tupad, kung saan naglaan ng mahigit 621,000 pesos na budget para sa kanilang sweldo. 114 din na mga magulang ang nakatanggap ng livelihood grants mula sa DOLE na may budget na 3.2 million pesos. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang services at agriculture sector ang may pinakamalaking bilang ng mga kabataang nagtatrabaho. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa fast food. Ang mga batang nasa showbiz naman ay may tuturing din na child labor. Haz Jardin, IBC News. Susunod, Japan government magpapatupad ng visa-free hike simula July. At Alex Ayala umakyat na sa world's number 30 sa latest WTA ranking. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Tutok 13. Pangarap mong maging milyonaryo? Sa PCSO Lotto, magkakatotoo. Mas pinasaya, mas pinabongga, mas pinalaki ang mga jackpot prizes. Araw-araw ang bola, kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws. Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Sa mga balita sa labas ng bansa, isang roadmap ang inaprubahan ng Amerika at Iran kaugnay sa sinusulong na peace deal sa Iran. Sa pag-uusap ng dalawang bansa sa Switzerland na dinaluhan ni US Vice President J.D. Vance at iba pang opisyal ng Iran, idinetalye nila na magkakaroon ng 60 araw para i-finalize ang mga kondisyon sa peace deal. Kabilang na dyan ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Matatanda muling isinara ang Strait of Hormuz dahil sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pero sa kabila niyan ay may ilan pa ring barkong nakadadaan dito. Nanindigan naman ang Estados Unidos sa kanilang isinusulong na kapayapaan, kabilang na ang pagpagitan sa Israel-Lebanon war. In the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months. Samantala para sa mga travel bodies, simula July 1, 2026, ipatutupad na po ng Japan ang taas visa fee para sa mga dayuhan na gustong bumisita sa kanilang bansa. Ayon sa Japan Foreign Ministry, mula sa dating single entry visa fee na 3,000 yen o higit 1,100 pesos, magiging 15,000 yen o 5,850 pesos na ito sa Hulyo. Bukod dyan, magtataas din ang singil para sa multiple entry visa mula 6,000 yen o 2,340 pesos na aakyat sa 11,700 pesos. Iginit naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, ang patuloy na ginagawang hakbang ng Japan para gawing mas madali at accessible ang pagbabakasyon sa ibang bansa.
Sa balitang sports, parehong wagi ang Yulo Brothers matapos nilang humakot ng medalya sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa China. Nakuha ni double Olympic champion Carlos Yulo ang gold medal sa floor exercise, habang bronze naman ang nakuha ng kanyang younger brother na si Eldrew. Angat ang performance ni Carlos sa score na 14.700 at 14.300 naman ang kay Eldrew. Matapos ang tagumpay sa floor exercise, bigo namang makakuha ang dalawa ng medal para sa horizontal at parallel bar finals. Ito ang first time na mag-compete ng Yulo Brothers ng magkalaban sa Senior Asian Championship level. Samantala, patuloy ang pamamayagpag ng pangalan ni Alex Iyala sa World Tennis. Dahil matapos ang kanyang semifinals finish sa Berlin Open, umakyat na si Iyala sa world number 30 sa pinakabagong WTA ranking. Matatandaang naging makasaysayan ang laban ng Pinay seeded sa Berlin, kung saan tinalo niya dito sina Queen's Club champion Donna Vekic, world number 2 Elena Rybakina at world number 8 Elina Svitolina. Dahil dito, inaasahan siya ang magiging ika-29 seed sa Wimbledon Championship 2026 at kauna-unahang Pilipino sa isang Grand Slam main draw. Bago ang Wimbledon, sasabak muna siya sa Bad Homburg Open, kung saan makakaharap niya si world number 4 Elise Mertens. Makakasama rin niya sa women's doubles ang American tennis legend na si Venus Williams. Sa balitang showbiz, another royalty ang inaabangan ngayon, lalo't confirmed na ang panibagong pregnancy ng Queen of Genovia na si Maya Thermopolis o Anne Hathaway sa tunay na buhay. Sa social media, ibinahagi ng aktres ang magandang balita kung saan ipinakita nga dito ang kanyang baby bump. Sa edad na 43, ito na ang third child nila ng kanyang husband na si Adam. Nakilala si Hathaway sa kanyang mga pagganap sa Devil Wears Prada, Ella Enchanted at Princess Diaries. Inaabangan naman ngayon ang premiere ng ilang series gaya na lamang ng Pinoy animation na Sun Chaser at Season 3 ng House of the Dragon. Habang ang P-pop girl group namang BINI tagumpay sa PMPC Star Awards for Music at sa kanilang sold-out shows. Ang mga yan tinutukan ni Cristel Delfin. May new season na ang fan-favorite series na House of the Dragon matapos ang halos 2 taon. Team Black o Team Green ba kayo? Sa Season 3 kasi ng TV series, mas magiging intense pa ang sagupaan ng 2 faction para makuha ang trono. Set 200 years bago ang mga nangyari sa hit series na Game of Thrones, umiikot ang kwento sa succession struggle ng Targaryen Dynasty hanggang sa humantong sa isang civil war na tinawag na Dance of the Dragons. Available na ngayon ang unang episode ng Season 3 sa streaming platform na HBO Max, habang ang mga kasunod namang episode ay ilalabas every week. Ay nako, Jordan! What happened? Lola, I messed up. Samantala, inaabangan na rin ang premiere ng Pinoy animated series na Sun Chaser. May i-stream na kasi sa YouTube ang unang episode simula 9 p.m. mamayang gabi. Umiikot ang series sa fantasy adventure ng teenage character na si Jordan sa kanilang bakasyon sa Pilipinas. Star-studded ang voice cast nito, kabilang ang mag-amang sina Zia at Dingdong Dantes, Liza Soberano, Manny Jacinto at Charo Santos Concho. Sa music scene naman, successful ang 2-day Signals World Tour kick-off ng P-pop girl group BINI nitong weekend. All out nga ang ibinigay na performances ng girls sa kanilang sold-out show sa Mall of Asia Arena. Kabilang dyan ang original hit songs nilang Unang Kilig, Shaggy D at Carrera. Highlight din ang kanilang throwback production ng Coachella performance na nagbigay karangalan sa bansa. At speaking of, isa rin ang BINI sa bibigyang parangal ng 17th PMPC Star Awards for Music. Nasungkit nila ang Dance Recording of the Year para sa kantang Salamin Salamin. Bukod sa kanila, wagi rin sina Juan Carlos Labajo, Angela Ken, Chris Lawrence, Vice Ganda at marami pang iba. Gaganapin ang awards night sa Webes, June 25. Cristel Delfin, IBC News.
From rent-a-boy fee to real romance. Patok na patok ang kilig na inispread ng vlogger na si For the Person. Lalo't mukhang naging true na nga ang feeling ng person nang bisitahin siya dito sa Pilipinas ng kanyang nirentahang boyfriend sa Japan. Ang feels na yan panoorin natin sa pagtutok ni Ella Sisante. May new love team in town. Kinakikiligan ngayon ng netizens ang moments na content creator Forda at Aussie Boy Leon. Ang kanila kasing love story, tila rent to own daw. Unang nagkakilala ang dalawa nang magtungo sa Japan si Forda. Dito ay nag-avail siya ng rent-a-boyfriend experience at ang kanyang narentahan ay ang mabait na Australianong si Leon. Namasyal, nag-food trip at nagtsikahan sila. Hanggang sa time's up na at kinailangan ng magpaalam sa isa't isa. Ngunit ang short sweet experience, tila extended pa dahil matapos ang ilang linggo, si Aussie Boy naman ang bumisita sa Pinas. Hi guys! So ngayon, pupunta na kami ng airport. Excited na sinundo ni Forda sa airport si Leon. Na magkita nga sila, isang mahigpit na yakap ang kanyang ibinigay. Ngayon, patuloy pa rin ang pagpapakilig nila sa netizens sa kanilang TikTok Reels together. Ella Sisante, IBC News. At yan ang mga balitang aming tinutukan. Ako po, si Princess Jordan. Tutukan ang iba pang mga balitang mahalaga, sigurado at totoo sa aming social media platforms, sa ibctv13.com at sa D1 1206 AM. Ako po, si Gab Bayan. Ako naman po si Zarina Lusuegro, kasama buong puwersa ng IBC News. Hanggang bukas, ito ang Tutok 13.